Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito, akin pong ipasilip sa inyo itong aking mga gagawin dito sa pag-repaint o pagpintura dito sa flooring at kung anong mga materials na aking ginagamit dito. Pero kung kayo bago pa lang to sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang i-upload ko to sa channel na ito. Ang kasunod kong mga ipapakita sa inyo, ito nga pala yung mga gamit kong mga materials, itong epoxy primer, gray, at itong acrylic velvet gray. Yan po yung gagamitin ko dito pag final finish dito sa pag-repaint dito sa flooring. Floor coating. Yan po yung gagamitin dito. Ang unang gagawin dito kasi nga ito matagal na ito yung flooring na ito. Kailangan po natin itong timplahin. Ito yung acrylics. Yan yung product po ng Dibis. Ito yung una kong gagawin dito, timplahin itong epoxy primer. Kaya pagka ganitong mga proseso sa pagpintura dito sa flooring, kailangan i-primer po natin muna ito bago po natin ito sundan ng pang-finish para makita natin yung mga dapat masilihan, yung mga diferensya. Ganun po yung proseso dito sa pagpintura, sa pag-repaint. Marami pong mga baguhan, hindi alam kung anong gagawin o ano lang nila, primer na lang ito, may mga diferensya. Hindi po pwede. Kailangan po natin buuhin pag primer. Ito mga ganitong pag nag-repaint po tayo, mabakal man, magit. Yan, para malaman natin. Pagka tinamaan po kasi ng primer, epoxy primer, lulubo po yan. Kaya kailangan po natin yung epoxy primer para pinakamagandang pundasyon pagka may epoxy primer. Yan po yung kailangan po natin sa lahat. Makahoy man, mabakal, masiminto, kailangan po natin yung epoxy primer. Yan ang yung pinaka matibay na pundasyon. Ang pinaka-importante dito pag nagtimpla po tayo ng epoxy primer, kailangan haluin po natin mabuti kasi may latak yan. Katulad yan, matagal nang na-stock, may latak po yan. At lagyan po natin ng epoxy reducer. Yan po yung panghalo po dito, pang-reduce sa epoxy primer. Hindi po yung lacquer kasi hindi malulusaw yung lacquer pagka yan ang gagamitin natin sa epoxy. Yan po yung mai-share ko sa inyo, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Yan po lagi nating tandaan na pagka nagpintura po tayo, lagi po tayong haluin mabuti. Dahil 1:3 po, huwag niyo kalimutan yan. Pag nagtimpla po tayo sa 1 galon, 3 pintura, 1 po yung katalis. So ganito lang ang ating gagawin. Kailangan po natin itong lihain muna pagka nag-repaint po tayo kasi nga tulad nito baka may floor wax sila. Kailangan po natin i-check ito, punasan po natin ng reducer bago po tayo mag-apply ng epoxy primer. Ganon po yung kailangan, pinaka-importante sa atin dito pagka ganitong resyo o pagpintura. Yan po yung mga dating pintura o matibay po yan. Dati po yan epoxy enamel, ngayon titirahin ko na po yung acrylics, yung rubber base. Itong product ng Dibis. Yan po yung gagamitin dito sa floor coating dito sa flooring. Yan. Yan oh, nakikita niyo luma na. Ilang taon na po yung lumipas kaya kailangan pong palitan na po kasi pangit na po tingnan ang pintura. Medyo may katagalan na, kailang taon na yan oh, ang nangyari oh. Natutuklap na kasi noon mga una hindi nag-epoxy primer, diretso po yung top coat. Kaya yan po yung mangyayari sa pagka hindi po tayo nagpundasyon ng epoxy primer. Yan po yung mangyayari dito. Ano po ang ating gagawin dito para sa mga baguhan, masilya dito sa mga ganito? Kasi yung mga masilya dito, pwede ring siminto, halong pintura. Pwede rin yung flexiban na may halong siminto o eco-patch. Pagka yan po yung mga ginamit sa Dibis, yung 1:1 yung paghalo po dito sa eco-patch. Kaya nga sa mga pintor, lagi po nating tandaan kung ano pong dapat pinakamagandang gamitin sa pagmasilya. Katulad yan, katingan po natin yung mga kanto bago po natin ito pagulungan ng epoxy primer. Cutting muna tayo kasi finish na po yung wuling. Katulad na, no? Ingatan po natin kasi yan po yung ating mga trabaho sa araw-araw na pag-repaint o pagpintura. Kailangan po nating ayusin lahat ito para maganda ang resulta ng ating trabaho. Okay na, tapos na ma-primeran lahat. Yan para makita natin, patuyuin natin yan para makita natin yung
dapat pa na masilihan. Katulad nito, yan, dito sa loob, i-check natin yan, lahat ng mga lumubo, gawa nung hindi nga na epoxy primer nung una. Direct po sila, yan o. Nagkaroon po ng mga lubo o lumubo po ito, natuklap. Yan po yung pinakita ko sa inyo kanina na natuklap. Kaya ang gagawin ko dyan, pagka ganyang sistema, ang paraan yan, ihaluan ko lang kasi wala mang eco-patch. Ang gagawin ko yan, simento na may halong pintura na flat latex. Yan ang masilya ko dyan. Para matakpan o mapuno yung mga nabawas dyan. Para hindi maganda, hindi pangit tingnan yung mga lubak-lubak na yan. Pantay na pagka nadaanan ng pintura. Ganun po yung gagawin ko dyan. Yan po yung mga repaint kasi yan, katulad yan. Madali lang po para sa kanila ang repaint, pero pag hindi natin alam gawin, mahirapan po tayo. Para katulad yan, isang araw lang, kailangan matapos yan kasi flooring. Hindi pwede kinabukasan. Isang araw lang po gagawin kasi madalian lang po yung flooring, hindi pwede magtagal. Ganon po yung ating gagawin dito sa pag-repaint sa flooring. Ang kasunod kong ipapakita sa inyo, ang gagawin ko dito sa nalubak, ayan po yung simento, puro. Yan, haluan ko po yan ng flat latex. Flat latex po yung halo dyan. Kailangan pag naghalo po tayo, babaran na po natin, wag po natin haluin kaagad. Lagyan po natin ng flat latex yan. Yan po yung ating gagamitin dyan sa pagmisilya. Kaya yan, kasi simento sa kapintura yan, maganda po yan gamitin. Subok ko na po yan. Yung mga masilya na yan. Kahit patungan mo ng primer, hindi siya lulubo. Para sa mga baguhan, kailangan dagdag kaalaman po to inyo, sa inyo. Itong gagamitin na pangmasilya. Kasi wala po tayong eco-patch. O ano bang mamasilya. Yung iba, pamadalian, pulitap. Hindi pwede sa bato. Kailangan, o kaya epoxy, nansag epoxy. O yan po yung pinakamaganda. O concrete epoxy. Yan ang pinaka-the best po dito. Kaya lang yung iba, walang budget. Yan po, kaya gagawa po tayo ng paraan mga pintor. Gagawa po tayo na mas pinakamaganda at mura po tayo. Kasi mahal po yung mga epoxy, hindi kaya. Kaya yan lang po yung aking ginagawa dito sa paggamit nitong simento sa kapintura. Ayan o. Lahat ng mga diferensya, kasi na epoxy primer na, nakikita yung mga lubo, ganun po yung gagawin dito. Sa mga lahat ng mga diferensya, batakan o kaya dalawang patong. Sa mga nakasama ko, alam na nila gamitin ito. Itong simento sa kapintura. Kahit sa mga walling, sa mga hindi pa gumagamit ng mga skim coat, kasi bago lang itong mga skim coat. Yung mga na-finish na walling, na puruhan, yan po yung aking mga ginagamit na ibabatak o imasilya bago po tayo mag-primer o kaya acrylic primer para matibay. Depende po sa budget na gagamitin para po sa mga pag-repaint na katulad nito na taon bago mapinturahan uli. Kailangan po maayos natin, matibay, para marami pong matutunan yung mga baguhan na pwede pala gamitin itong simento sa kapintura. Yan lang po yung may share ko sa inyo, at hanggang sa dulo panoorin niyo itong aking mga ginagawa para dagdag na po kaalaman sa inyo. At pasensya na po kayo kay bihira po ako makapag-upload gawa nung puro repaint at mga iba-iba pong mga trabaho na aking mga ginagawa, hindi lang po pintura. Kaya sa mga nanonood, wag po kayo magsawa manood dito sa aking mga ginagawa. O bihira naman ako makapag-upload. Pasensya na po kayo kasi di talaga makapag-upload gawa nung wala po tayong palaging trabaho, minsan extra lang. Kaya yan po ang aking mai-share sa inyo. So okay na, tapos na mamasilihan at mabilis lang po ito matuyo yung simento, lalo na pag may mga electric pan o mainit ang araw. Lihain po natin ito kaagad. Yan o, nakikita nyo, smooth na po. Wala na po yung bukol-bukol. Number 100 po ang gagamitin po nating liha dito. Yan o. Kailangan pagkatapos lihain, walisan po natin para matanggal yung mga alikabok. Tapos i-special po natin yan pang epoxy primer. Lahat ng mga minasilyahan. Ganun po yung gagawin po natin dito. Alam na po yung mga veterano niyan. Pagka ganito mga proseso sa pag-repaint. Hindi po natin lahatin yung pagpatong ng kuwan. Yung mga minasilyahan, kailangan
kailangan po natin ng epoxy primer para matibay yung pundasyon. Para pagdating sa finish, ayan, wala nang problema. Diretso na po tayo top coat dyan sa acrylics rubber base, corrugated rubber base. Ayan po yun. Hindi ko kung anong pronounce nito. Pasensya na kayo kasi Bisaya ako eh. So okay na, tapos na maliha, atin na pong epoxy primer ito. Special na po ito kasi nga pag may masilya, yan sabi ko sa inyo, sa mga baguhan, kailangan po natin primeran para mabuo ito. Maganda kasi pagka yan ang primeran para habang napapatuyo doon naman sa kabila. Ganun ang gagawin. Okay na, primeran na. Ayan, ang kasunod na gagawin dito, pasapasahan na naman ito ng liha para pag finish, wala ang aligasgas. Ganon ang proseso dito sa pagpintura. Pasapasahan lahat ito. Kasi i-ready ko na to. Dahil timplahin ko na yung acrylics para dito sa pag final finish. Kasi ready na ang preparasyon. Ganon po yung gagawin dito sa pag repaint. Lagi po tayong malinis, walisan. Yan. Ayan po yung materials na gagamitin ko dito. Yan. Yung acrylics. Yan. Yung corrugated rubber base, yung floor coating product po ng BBS yan. Ayan po yung reducer. Ang reducer yan pwede epoxy panghalo, pwede rin pala yan ihalo dyan sa acrylics, pero hindi ko hinaluan yung una, puro para matibay yan pinupuro ko yan para sa second coating matibay po at mabilis lang po matuyo itong gagamitin itong pintura na ito. Yan po yung napakagandang gamitin dito sa mga flooring. Yan. Kasi matibay sa flooring itong pintura na ito. Kaya lang mabaho. At lalo na pag walang electric fan yan, kakatingan mo na yung mga dulo. Kaya inuuna ko pagkating. Tapos bago pa natin ito patungan ng first coating na buuhin mo na lahat. Pagka nabuo lahat, pagka natuyo na, pasapasa ng liha, ganun ang gagawin lagi pagka nag-repaint po tayo. Kasunod kong gagawin, buksan ko na itong lata, ayan yung acrylics. Kailangan po natin itong haluin, yan pagka nabuksan na, kailangan nating haluin ito, mabuti. Baka may latak po, kaya haluin po natin pagka nabuksan na. Yan nga pala yung panghalo itong epoxy reducer, saka roller, saka isang brush pang cutting. Yan yung ginagamit dito at haluin ko ito mabuti para maganda makuha yung mga latak dito sa ilalim ng, lalo na pag stock may latak talaga yan, kailangan natin haluin mabuti. So okay na, nahalo na, kailangan na natin itong first coating sa kulay, lahat ito kailangan hanggang 2 patong itong acrylics. Yan, pasapasa, tapos nang papasapa sa liha, kailangan nating ayan yung kulay niya, yung bit gray ba yan? Yan yan ang, kung hindi ako magkamali, yan ang kulay niya. Lahat yan kailangan mabalot yan para malaman natin kung mayroon pang lumubo at atin pang ispatan bago pa natin i-final finish. So hanggang dito na lang. Kung nagustuhan tong video na to, huwag kalimutan i-like and i-share. At doon sa mga nagtatanong kung tungkol dito sa mga materialis, akin din yan sasagutin sa oras ng break time o kaya pag-uwi sa bahay. Marami pong salamat sa lahat ng mga sunubaybay na kahit po bihira lang po ako nagpag-upload, kaya patuloy pa rin po tayo kasi nga ating trabaho sa araw-araw. At huwag niyo kalimutan i-follow at i-like yung ipipage ko na Paint and Varnish TV. Salamat po!